Bago pa man ang opening game ng Boston Celtics sa preseason laban sa Denver Nuggets, mamayang alas 12 ng gabi, tinapos na nga po ng kanilang team ang training camp sa kanilang pasilidad. Ayon nga po sa ibinulgar ngayon, lahat rin naman nga po ng mga players masayang masaya at punong-puno ng enerhiya sa 3 araw na practice. Sa madaling salita, successful muli ang kanilang training camp, which is magandang pangitain. Sa katunayan, hindi na nga po napigilan pa ni Jason Tatum ang kanyang sarili na sabihin sa media, sobrang excited siya sa bagong season. Ayon dito, alam nga po niya na maraming mga team sa East at West ang nagpalakas ngayong off-season sa dami ng kanilang ginawang signings at trade ng mga nagdaang buwan. Ngunit sadyang hindi pa rin naman natin maitatanggi na ang Boston pa rin nga daw ang merong best lineup kapag healthy ang kanilang mga players. Sa katunayan, bagamat may ilan pa rin namang mga players na merong injury kagaya ni Kristaps Porzingis, makakagawa pa rin naman sila ng paraan para manalo, gayong napakalalim pa rin naman ng kanilang lineup at ng kanilang bench. Samantala, pinagpatuloy muli ng mga players ng Lakers ang kanilang practice sa pangatlong araw ng training camp, kung saan hindi pa rin sila dito na uubusan at gumagawa pa rin ng game plan. Dito nga po pinagtuunan muli nila ang gagawing game plan para sa kanilang unang game bukas ng umaga laban sa Minnesota Timberwolves, kung saan inaasahan maglalaro dito ang dalawang superstar na sina LeBron James at Anthony Davis na meron rin naman nga pong magandang pangangatawan. Sa madaling salita, makukumpleto ang starting lineup sa first game ng preseason kasama sina Austin Reeves, D'Angelo at Hachimura. Pero syempre, hindi rin naman ito magiging madali dahil ibang klaseng Timberwolves rin naman ang kanilang makakalaban na merong magandang starting 5 na sina Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle at si Rudy Gobert. Sa parte ni Randle, nananatili pa rin naman nga itong questionable kasama si Donte DiVincenzo laban sa Lakers, since kakasali pa lang naman nga nila kahapon at hindi pa sila masyadong nakakapag-practice. Hindi pa nga po nila alam at gamay ang playing style ng kanilang mga bagong kakampi. Siyempre, non-bearing pa rin naman ang laro na ito. Expected na nga ninyo na simula nga po ng game maglalaro ang mga key player na magkabilang koponan. Sa kabilang banda, maghihintay pa nga po mga idol ang Dallas Mavericks hanggang sa darating na October 8 para sa kanilang preseason opener laban sa Memphis Grizzlies, kung saan hindi dito maglalaro si Luka Doncic. Pero sa kabila niyan, positibo pa rin naman ang pananaw ng kanilang team dahil inaasahan na maglalaro rin naman si Kyrie Irving kasama si Klay Thompson. Nagigil nga pong makabawi sa darating na season matapos ang kanyang napaka-agresibong performance sa kanilang training camp. Si Klay rin naman sa kanyang interview ang nagsabi na napakahirap nga para sa kanya ang nakalipas na 2 taon, gayong pinabayaan nga siya o pinabiyaan niya ang kanyang sarili na diktahan ng iba. Sinubukan rin naman nga po niyang gawin ang lahat ng nagawang achievement noon, kaya sa huli nakalimutan nga po niya ang rason bakit siya naglalaro ng basketball. At sa pagkakaroon niya ng fresh start para sa Dallas Mavericks, inaasahan nga nito na maibabalik niya ang kanyang tunay na laruan. So that's it for today's video mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.